Ito na ang wakas. Ang Tropical Storm Kaloy ay umabot na sa Philippine Area of Responsibility, ngunit hindi ito dumating upang manalo. Ito ay dumating upang lumabas mula sa ating buhay. Ang bagyong ito ay patuloy na humihina, at sa loob ng ilang oras pa lamang, ito ay magiging simpleng ulan at hangin. Magandang umaga, mga kababayan. Ito ang Tropical Cyclone Bulletin numero 2 para sa Tropical Storm Kaloy, inilabas ng Pag-asa ngayong alas 5 ng umaga nitong linggo, ika-0 ng Mayo 2026. Ang bulletin na ito ay may bisa para sa broadcast hanggang sa susunod na bulletin ngayong alas 11 ng umaga. At ngayong umaga, mayroon kaming isang ulat na magdadala ng malaking kaginhawaan sa maraming Pilipino. Simulan natin sa kasalukuyang lokasyon at status ng Tropical Storm Kaloy. Simula alas 4 ng umaga ngayon, ang sentro ng Tropical Storm Kaloy ay tinatantya ng Pag-asa sa 0 kilometro sa silangan ng Hilagang Silangang Mindanao, nakalagay sa 0.0 degrees Hilaga, 133.8 degrees Silangan. Ang bagyo ay nasa ibabaw ng Philippine Sea at ito ay mananatili doon. Ang bagyo ay nag-decelerate, bumabagal palalo. Ang bilis ng kilusan nito ay 15 kilometro bawat oras patungong Hilagaang Kanluran. Ito ay mas bumagal pa kaysa sa 0 kilometro bawat oras na naitala kahapon ng hapon. Ang lakas ng Kaloy ay nananatiling pareho sa ngayon. May pinakamataas na tuloy-tuloy na hangin na 65 kilometro bawat oras malapit sa sentro at mga gust na umabot sa 80 kilometro bawat oras. Ang sentral na presyon ay 1,002 pa. Ang malakas hanggang buhawi na hangin ay umaabot pa rin ng hanggang 320 kilometro mula sa sentro. Ngayon na ang oras na makinig sa pinakamahalagang bahagi ng buletin na ito para sa ating bansa. Ang pinakamahalagang mensahe mula sa Pag-asa ngayong umaga. Tropical Storm Kaloy ay unlikely na direktang makaapekto sa bansa sa buong panahon ng forecast. Ito ay hindi lamang magandang balita. Ito ay napakagandang balita para sa milyon-milyong Pilipino. Ang bagyong ito ay umabot na sa Philippine Area of Responsibility, ngunit hindi ito darating sa ating lupa. Ito ay mananatili sa Philippine Sea, malayo sa ating baybayin at mula sa ating mga komunidad. Nangangahulugan ito na walang direktang landfall. Walang direktang epekto sa ating mga pamilya at tahanan. Ang ating mga hardin, ating mga inaani, ang ating mga negosyo ay hindi direktang maapektuhan ng bagyo na ito. Ito ay isang napakabigong pagbabago mula sa mga inaasahan natin noong nakaraang ilang araw. Pag-usapan natin ang mga hazards na makakaapekto pa sa ating bansa. Habang ang direktang epekto ay unlikely, ang coastal waters ay may mag-expect na mga moderate seas sa spesifikong mga lugar. Para sa eastern seaboards ng Northern Samar, Eastern Samar, at Siargao Bukas Grande Islands, pati na rin ang seaboards ng Batanes, western seaboard ng Babuyan Islands, at northwestern seaboard ng Ilocos Norte, ang mga alon ay uaabot hanggang 2.5 metro. Ito ay moderate pero hindi ng severe level na magiging catastrophic. Para sa remaining seaboards ng Ilocos Norte at Babuyan Islands, eastern seaboards ng Cagayan, Isabela, Camarines Norte, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Dinagat Islands, Surigao del Sur, at Davao Oriental. Pati na rin ang northern seaboards ng Camarines Sur, Catanduanes, at Northern Samar, ang mga alon ay uaabot hanggang 2.0 metro. Ang mga kondisyon na ito ay manageable para sa karamihan ng maritime activities, ngunit may dapat pang ebidensya. Ang payo ng Pag-asa sa lahat ng mangingisda at maliliit na sasakyang dagat ay malinaw. Ang mariners ng motorbangkas at katulad ng mga barko ay akbisado na mag-take ng precautionary measures habang nag-venture sa dagat. Kung posible, iwasan ang navigation sa ilalim ng mga kondisyong ito. Ang kaligtasan ay mas mahalaga kaysa sa anumang huli. Ngayon, ang pinakamahalagang impormasyon para sa hinaharap ng Tropical Storm Kaloy. Ang track at intensity outlook ay nagpapakita ng isang magandang trend para sa ating bansa. Ang Tropical Storm Kaloy ay magpapatuloy na gumagalaw patungong Hilagaang Kanluran sa buong panahon ng forecast. Ito ay mananatili sa Philippine Sea, malayo sa ating landmass. Ang trajectory na ito ay perpekto para sa Pilipinas dahil ito ay nangangahulugang ang bagyo ay hindi na babalik sa ating direksyon. Ngunit may isang mas mahalagang pagbabago na mangyayari ngayong araw na ito. Ang Tropical Storm Kaloy ay mag-weaken ng mabilis. Ayon sa Pag-asa, ang weakening trend ay inaasahang magsisimula ngayong hapon o gabi.
Ito ay hindi bukas. Ito ay ngayon na. Ang bagyo ay inaasahang mababang sa antas ng tropical depression ngayong hapon o gabi pa lamang. Mula sa isang tropical storm na may 65 kilometro bawat oras na hangin, ito ay magiging tropical depression na may mas mababa pa sa 63 kilometro bawat oras. Ito ay mabilis na paghinang. Pagkatapos nito, bukas, ika-11 ng Mayo, ang Tropical Storm Kaloy ay magsisimulang mawala at magiging isang remnant low, na isang simpleng low-pressure area na walang organized circulation at walang tropical characteristics. Mula sa isang bagyo na may pangalan at organisadong istruktura, ito ay magiging simpleng moisture at hangin na walang panganib. Para sa lahat ng mga lokal na pamahalaan at disaster risk reduction officials sa buong bansa, ang mensahe ay malinaw ngayon. Habang ang direktang epekto ay unlikely, ang paghahanda ay hindi dapat huminto kaagad. Ang inyong evacuation centers ay dapat pa ring mag-standby hanggang sa gabi ng Kaloy ay nagiging remnant low na. Ang inyong mga komunidad ay dapat pa ring monitored para sa anumang local weather hazards na maaaring mangyari. Ang ulan at hangin mula sa easterlies ay maaaring pa ring magdulot ng local flooding at landslides, ngunit ito ay hindi na direktang epekto ng bagyo. Ang inyong communication networks ay dapat pa ring aktibo. Ang inyong preparedness level ay dapat pa ring high hanggang sa sigurado tayong mawala na ang lahat ng threats. Ang paggawa ng early warning system ay dapat na nananatili. Ang coordination sa iba't ibang agencies ay dapat na magpatuloy. Dahil kahit na ang Kaloy ay wakening, ang kalikasan ay puno pa rin ng mga sorpresa. Para sa mga residente ng buong bansa, lalo na ang mga sa coastal areas, ang mensahe ay simple at direkta. Manatiling mapagmatsyag, ngunit manatiling kalmado. Ang bagyo na ito ay hindi na ang ating pangunahing alalahanin. Ang ating focus ay dapat na sa lokal na weather systems at sa kapaligiran sa ating paligid. Kung nakikita niyo ang ulan o malakas na hangin, ito ay hindi dahil sa Kaloy. Ito ay dahil sa easterlies o sa iba pang lokal na systems. Mag-ingat pa rin kayo, ngunit hindi na kailangan ng extreme measures. Para sa mga mangingisda at mga operador ng maliliit na sasakyang dagat, ang mahusay na balita ay paparating na. Sa loob ng ilang oras, ang mga kondisyon ng dagat ay magiging mas maayos. Ang moderate seas ay magiging slight to moderate. Ang bilis ng pagbubukas ng mga daungan ay magiging mas mabilis. Ngunit maghintay pa rin kayo ng kumpletong pahintulot mula sa inyong mga lokal na otoridad bago magsimulang mag-operations. Para sa Metro Manila at sa buong bansa, ang panahon ay magiging normal na bukas. Ang easterlies ay magpapatuloy, ngunit ang direktang epekto ng Tropical Storm Kaloy ay magiging wala na. Ang ulan at hangin ay magiging sanso at mabubula na ang intense system ay magiging remnant low. Ang susunod na buletin ng Pag-asa para sa Tropical Storm Kaloy ay ilalabas ngayong alas 11 ng umaga. Sa buletin na yon, inaasahan naming makita ang deklare ng Pag-asa na ang Kaloy ay nagiging tropical depression. Parating na ang wakas ng kabanata na ito sa ating buhay. Manatiling ligtas, mga kababayan. Ang bagyo na ito ay umabot na sa atin, ngunit hindi ito nag-iwan ng malalim na marka sa ating lupa. Ito ay isang salamin ng kung paano ang kalikasan ay maaaring maging hindi mahulaan, ngunit ito ay isang reminder din na ang ating paghahanda at koordinasyon ay gumagana. Ito ang inyong meteorolohista at kami ay nandito para sa inyo sa bawat yugto ng panahon. Magkita-kita tayo ngayong alas 11 ng umaga para sa susunod na update. At sana ay magdadala kami ng mas magandang balita pa. Hanggang doon, manatiling ligtas at maging malasakit sa inyong mga pamilya at komunidad.